Magandang hapon po at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church, Alabang. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyari lang po lumapit sa aming reception table katabi ng entrance pagkatapos ng pananambahan. Kalulugod po naming sagutin ang inyong mga katanungan. Ngayong hapon po, si Pastor Rico ang magpipreach sa atin mula sa pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. At kung sinusundan niyo po ang ating series, alam niyo po na napakalalim ng hinanakit at longing ni Pablo para sa repentance ng mga iilang natitirang hindi pa nagre-repent or nagsisisi sa kasalanan. And as always, ang mga worship songs po natin this morning hope to help us reflect sa mga tema at mga ideas na ating pakikinggan. Unang-una po, creation sings the Father's song. No? Ang pagmamahal at pag-aalala ni Pablo sa mga taga-Korinto ay nagmumula sa pagmamahal ng Diyos Ama, ng Panginoon. At yung pangalawa pong kanta natin, Pag-ibig ng Ama, sa pangalawang kanta natin, yung pinaka-highest expression, yung highest form of God's love, which is what? The cross. Tapos, yung pangatlo po naman nating kanta, Inaakay niya akong tunay, kung saan po kakantahin natin, ang dasal po natin ay na maging katulad niya tayo. No? Na susundin natin ang utos at ehemplo ng Panginoon. Kaya tayo po ay tumayo at tayo po ay kumanta. Creation sings. Creation sings the Father's song. He calls the sun to wake the dawn and run the course of day till evening falls in crimson rays. His fingerprints in flakes of snow, His breath upon this spinning globe. He charged the eagle's flight, commands the newborn baby's cry. Hallelujah, let all creation stand and sing. Hallelujah, fill the earth with songs of worship, tell the wonders of creation's King. Creation gaze. Creation gaze upon His face, the ageless one in time's embrace, unveil the Father's plan of reconciling God and man. A second Adam walked the earth, whose blameless life would break the curse, whose death would set us free to live with Him eternally. Hallelujah, let all creation stand and sing. Hallelujah, fill the
of worship tell the wonders of creation's King. Last verse. Creation longs for his return, when Christ shall reign upon the earth. The bitter wars that rage are birth pains of a coming age. When he renews the land and sky, all heaven will sing and earth reply with one resplendent theme, the glory of our God and King. Hallelujah, let all creation stand and sing. Hallelujah, fill the earth with songs of worship, tell the wonder. Isa pa po, hallelujah. Hallelujah, let all creation stand and sing. Hallelujah, fill the earth with songs of worship, tell the wonders of creation's King. Fill the earth with songs of worship, tell the wonders of creation's King. Let's sing. Pag-ibig ng ating Ama, hindi ito masukat. Bugtong anak ibinigay, upang tayo'y inihigtas. Sakit at dusay dinanas sa ating makasalanan. Si Jesus ang tanging daan, buhay katotohanan. Doon sa krus ng Kalbaryo, sala'y kanyang inako. Kahihiyang aking dulot ay tiniis ni Kristo. Pagkakasala'y dulot ko, hanggang siya'y napako. Sa sandali ng buhay niya, siya ang naging pag-asa. Wala akong itataas, o kahit na sino paman, tanging si Jesucristo lamang dapat sa buhay itanghal. Karapat-dapat pa ako, sagot ay niwala ako. Ngunit alam ng puso ko, sa krus ako ay tinubos. Karapat-dapat pa ako, sagot ay niwala ako. Ngunit alam ng puso ko, sa krus ako ay tinubos.
Siya ang sa'king gumagabay, ang Panginoon'y karamay, anmang gawin mapasan, may tinakay mong aking kamay. Inaakay niya akong tunay sa paglakad ko sa buhay. Susundin lagi paggabay, siya ang aking tagapag-akay. Minsan ako'y nalulumbay, minsan tuwa'y umaapaw, payapa o sa unos, may inaakay mong aking kamay. Inaakay niya akong tunay sa paglakad ko sa buhay. Susundin lagi paggabay, siya ang aking tagapag-akay. Buong higpit. Buong higpit kong tatangnan, kamay mo't hindi bibitaw, panatag sa anumang bagay, akayin mong aking kamay. Inaakay niya akong tunay sa paglakad ko sa buhay. Susundin lagi paggabay, siya ang aking tagapag-akay. Last verse. At pag natapos ng buhay, sa awa mo'y nagtagumpay, haharapin kamatayan, walang takot pag iyong akay. Inaakay niya akong tunay sa paglakad ko sa buhay. Susundin lagi paggabay, siya ang aking tagapag-akay. Inaakay niya akong tunay sa paglakad ko sa buhay. Susundin lagi paggabay, siya ang aking tagapag-akay. Amen. Napili pong nakatingin. Ang unang aklat ni Samuel, Kabanatang 12, talatang 1-3. Sinabi ni Samuel sa sambayan ng Israel, "Ngayon, nasunod ko na ang gusto niyo. Nabigyan ko na kayo ng hari. Narito na siya upang mamuno sa inyo. Ako na may matanda na at ang aking mga anak ay kasakasama ninyo. Mula sa aking kabataan hanggang ngayon, ay ako ang namuno sa inyo. Kung mayroon kayong anumang reklamo laban sa akin, sabihin ninyo sa harapan ni Yahweh at sa hinirang niyang hari. Mayroon ba akong kinuha sa inyo kahit isang baka o asno? Mayroon ba akong binaya o inapi? Nasuhulan ba ako ng sinuman para ipikit ko ang aking mga mata sa kamalian? Sabihin ninyo ngayon at pananagutan ko kung mayroon." Unang aklat ni Samuel, Kabanatang 12, talatang 1-3. Maupo na po ang lahat. Tayo po'y magdasal.
Diyos amang makapangyarihan, kami ay nagpupuri. Nagpupuri kami, Panginoon, dahil kayo po ay mapagmahal sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kakaiba ang grasya at awa na ibinibigay niyo sa amin. At pinupuri ka namin, Panginoon, dahil alam namin na kayo ang makapangyarihan at may kapangyarihan sa lahat. Walang bagay na nangyayari sa mundo na ito na hindi niyo po alam. At dahil po dyan, Panginoon, kami ay nagpupuri. Maraming salamat muli sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na ibinibigay po ninyo sa amin sa pang-araw-araw, lalong-lalo na sa mga kapatiran na itong linggo na ito hindi maganda ang karamdaman at sila ay binigyan nyo ng grasya ng kagalingan, awa, pamamagitan ng mga ayos na kalusugan. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na probisyon na ibinibigay nyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, muli, lalong-lalo na sa hapon na ito, na kami ay nakapagsamba. Alam namin, Panginoon, na kung hindi dahil sa inyong grasya at awa, hindi nga kami makakaparito. Kaya't kami, Panginoon, ay hindi lang nagpupuri, ngunit kami ay taus-pusong nagpapasalamat. Panginoon, dinarasal namin sa hapon na ito. Tinataas namin ang pagsamba. Tinataas namin ang mga puso namin. Aming idinarasal, Panginoon, na pamamagitan ng banal na salita mo ninyo, ay mangusap po kayo sa amin. Aming idinarasal, Panginoon, na isang tabi po ninyo ang anumang gumagambala sa mga isipan namin. May mga kapatiran na marahil hindi maganda ang pakiramdam at kalusugan, mga simpleng karamdaman o mga medyo mabibigat na karamdaman dahil dito, Panginoon. Nahihirapan na ang aming buong tuon ay mapunta lamang sa inyo. Aming idinarasal ang mga nasa kapatiran na dumaraan sa mga pagsubok patungkol sa kanilang mga pangangailangan. Aming idinarasal din ang mga nasa kapatiran na nagkakaroon ng mga hindi maayos na relasyon mula sa kanilang pamilya, maging sa labas ng pamilya. At dahil sa lahat ng mga pagsubok na ito na gumagambala sa mga isipan po namin, ay nakakalimutan namin ang kagalakan at kapayapaan na ibinigay na po ninyo. Kaya sa hapon na ito, kami ay dumudulog, kami ay nagsusumamo, Panginoon, na sana ayusin po ang ninyo ang mga puso at isipan namin at nang sa gayon, ang buong tuon namin ay nasa inyo po lamang. Muli, itinataas namin ang pagsamba sa hapon na ito. Naway, Panginoon, sa lahat na aming iisipin at gagawin ay maging kalugod-lugod lamang sa inyo. Aking idinarasal ang lakas. Aking idinarasal, Panginoon, lalong-lalo na ako'y maging tapat lamang sa banal na salita mo. Aking idinarasal na itakbo niyo po ako sa likod ng krus at nang sa gayon, ang buong tuon namin ay nasa inyo lang. Tinataas namin ang lahat ng ito sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Okay, patuloy po tayo. Maaari ko po pang anyayahan yung may kakayanan na tumayo lamang po. Tayo ay magpapatuloy sa libro ng ikalawang mga taga-Korinto, chapter 12, verse 11 hanggang 18 po tayo sa hapon na ito. Ako'y bumabasa sa salin ng ang Biblia 2001. Kung ano man ang mga Biblia na hawak po ninyo, maaari niyo po akong sundan o nandyan po sa inyong harapan. Ikalawang mga taga-Korinto, kabanata 12, talata 11 hanggang 18. Ako'y naging hangal. Pinilit ninyo ako, sapagkat ako ay dapat ninyong purihin. Sapagkat ako'y hindi hamak na mas mababa sa mga dakilang apostol na iyon, kahit na ako'y walang kabuluhan. Tunay na ang mga tanda ng isang tunay na apostol ay isinagawa sa inyo na may buong pagtitiyaga sa pamamagitan ng mga tanda, mga kababalaghan, at ng mga gawang makapangyarihan. Sapagkat sa ano kayo naging huli sa ibang mga iglesia?
maliban sa ako'y hindi naging pasanin ninyo. Patawarin ninyo ako sa pagkakamaling ito. Narito ako handang pumarian sa inyo sa ikatlong pagkakataon. At ako'y hindi magiging pasanin, sapagkat hindi ko hinahanap ang sa inyo, kundi kayo, sapagkat hindi nararapat ipag-impok ng mga anak ang mga magulang, kundi ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Ako'y may malaking kagalakan na gugugol at gugugulin para sa inyo. Kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit, ako ba'y dapat ibigin ng kaunti? Ako'y hindi naging pasanin sa inyo, gayunman sabi ninyo, yamang ako ay tuso, na paglalangan ko kayo sa pamamagitan ng daya. Kayo ba'y aking dinaya sa pamamagitan ng sino man na aking sinugo sa inyo? Hinimok ko si Tito na humayo at sinugo kong kasama niya ang kapatid. Kayo ba'y dinaya ni Tito? Hindi ba kami kumilos sa iisang espiritu? Hindi ba gayon din ang aming naging mga hakbang? Purihin po ang salita ng Diyos. Magsiupo na po kayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Good afternoon po sa inyo dyan. Dalawa. Ay, patuloy po tayo sa ikalawang mga taga-Korinto. Chapter 12. Alam po ba ninyo, by God's grace, patapos na po tayo sa libro ng ikalawang mga taga-Korinto. Okay? So, pag-pray po ninyo kung ano ang susunod na libro. Kasi sa pasok ng bagong taon, bagong libro na po tayo. Okay? Pero parang kailan lang, ano? Pero alam nyo, itong libro na ito, talagang sobrang tindi. No? Datapwat, nakita at nabasa at napag-aralan ko na ito, ibang-iba ito ngayon para sa akin personally. Okay, bago tayo magpatuloy, meron po akong ilang mga tanong. Siguro yung unang tanong, medyo alam na natin kaagad ang sagot. Tayo ba'y umiibig? Okay, meron dyan, umiibig, di ba? Tayo ba'y nagmamahal? Tayo ba'y nagmamahal o yun, di ba? Eric, 2 linggo na lang. Sakal ay kasal ka na, no? Ay. Si Eric ang pinakamatindi ang pag-ibig ngayon. Nandiyan ba? Chads? Saan si Chads? Somewhere. Hindi ko nakikita. Anyway, tayo ba'y umiibig? Tayo ba'y nagmamahal? Obviously, ang sagot naman dyan, for sure, sa madalas sa lahat natin, oo. Diba? Okay, may isang follow-up question dam. Paano tayo magmahal? Paano po tayo magmahal? Naalala ko nung bata pa ako, nandyan yung nanay ko. No? Alam mo yun, sasabihin ng nanay yung tatay ko sa akin, alam mo, isusubo ko na lang, bibigay ko pa. Diba? And nung tumanda, nagkaanak na rin ako, alam mo, ganun na rin, di ba? Ayan, si Brother Dexter gumagana. Susubo ko na lang, bibigay ko na. Diba? Kahit anong sarap nung kakain, sige na nga, sa'yo na nga yan. Di ba? Or maybe sa mga mag-asawa, di ba? Siguro si husband ang gagawin para ipakita ang kanyang pagmamahal. Alam mo, gagawin yung mga gawaing bahay kahit na hindi siya inuutusan. Di ba? Or si Mrs. naman, siguro isang paraan na ipakita ang kanyang pagmamahal ay ipagluluto si Mr. ng paborito niya. Marami. O siguro yung mga anak naman, di ba? Yung iba, nagaganyanan. Nakakatawa kayo. Anong pag tinitingnan ko rito? No? Kung kita nyo, nagaganyanan yung mag-asawa, di ba? O siguro yung mga anak, di ba? Alam mo yun, kahit na magugulat, kahit na Sabado, no? Walang pasok, makikita mo, gising na, nag-aayos na ng mga gamit sa bahay. Di ba? Kaya nga ang tanong ko, paano tayo magmahal? O itong mas matinding tanong. Bakit tayo nagmamahal? Kung paano tayo magmahal? Ulitin ko ha. Bakit po tayo nagmamahal sa pamamaraan ng ating pagmamahal? Bakit? Isipin, daming dahilan, di ba? Siguro kasi gusto natin na kaya tayo nagmamahal ng ganito para at least maramdaman nila kung gaano talaga sila kahalaga. We want to see, makita nila na valuable talaga sila. Or maybe, ito naman, medyo kakaiba, di ba? Kaya ganito ako magmahal para mahalin niya ako pabalik. Pero alam po ninyo, sa hapon na ito, makikita natin kung bakit ba talaga tayo dapat nagmamahal.
Bagkus ang ating pamagat, ang sakripisyo ng pag-ibig para sa inyong mga kaluluwa. Ang sakripisyo ng pag-ibig para sa inyong mga kaluluwa. Hahatiin natin ng tatlong bahagi. Ang hangal, ngunit tapat, verse 11 hanggang 13. Kalawang bahagi, ang ama na bukas palad magbigay, verse 14 hanggang 16. At ang ikalawang bahagi, ang magkakasamang pareho ang puso, verse 17 hanggang 18. Umpisahan na natin. Ang hangal ngunit tapat. Verse 11, ako'y naging hangal. Pinilit ninyo ako, sapagkat ako ay dapat ninyong purihin. Sapagkat ako'y hindi hamak na mas mababa sa mga dakilang apostol na iyon, kahit na ako'y walang kabuluhan. Okay, mula sa talatang ito, makikita natin na nagsisimula muli si Apostol Pablo sa pagsasabing, ako'y naging hangal. Tulad ng nasabi na po natin dati, medyo mabigat po yung salitang hangal, foolish sa Ingles. At nang sinabi po ito ni Apostol Pablo, ang tinutukoy niya po dito ay yung tila bang sapilitang pagbubuhat ng sariling bangko. Mga kapatid, alam po ni Apostol Pablo na sa kanyang paningin, walang saysay o hangal ang magsalita patungkol sa sarili. Hangal yun para sa kanya. Yung pupurihin niya ang sarili niya, para sa kanya, pagyayabang po yun. Para sa kanya, hindi tama ipagmalaki ang sarili. Pero sa kasamaang pala, dahil sa pagiging madaling malinlang ng mga taga-Korinto, wala po siyang nagawa. Ang kanilang kabiguan na kilalanin ang kanyang tunay na pagka-apostol, ang nagtula kay Apostol Pablo na magsalita sa paraang tinatawag niyang hangal na pananalita. Pero linawin po natin, hindi po ito pagyayabang, na katulad ng pagyayabang ng tao sa mundo ngayon. Hindi po ito pagyayabang. Ang pagsasalita po niya ng ganito ay dahil po sa responsibilidad niya para sa kanila. Ginawa niya ito dahil labis niyang minahal ang iglesia. At gusto niyang protektahan sila laban sa mga mapanlinlang na mga huwad na mga guro at apostol. Kaya nang sabihin niyang ako'y naging hangal, ang ibig niyang sabihin po dito ay napilitan akong gawin ito dahil pinilit ninyo ako. At pagkatapos po nito, sinabi ni Pablo, ako ay dapat ninyong purihin. At dito po natin mararamdaman ang pagdaramdam mula sa salita na isinulat po ni Apostol Pablo. Mararamdaman natin yung pagdaramdam niya. Mga kapatid, ang mga taga-Korinto ay nakita mismo ang kanyang pagmamahal. Nakita nila ang kanyang mga sakripisyo. At nasaksihan nila ang mga himala sa gitna nila. Kaya't mayroon silang lahat na dahilan para kilalanin na tunay na apostol si Apostol Pablo. Ngunit ang nakalulungkot ay nanatili silang mga tahimik. At alam po ninyo, yan ang isa sa mga pinakamasakit na katotohanan sa ministeryo. Noon at maging ngayon. Minsan, yung mga taong nakinabang sa sakripisyong ibinigay ng isang tapat na lingkod, sila pa ang pinakahuling magtatanggol sa tapat na lingkod. Nagpatuloy si Apostol Pablo sa pagsasabing, sapagkat ako'y hindi hamak na mababa sa mga dakilang apostol na iyon. Mapapansin po natin muli yung mga salitang dakilang apostol. Tulad na napag-usapan natin po dati, literal itong nangahulugan sa Ingles na super apostles. At kagaya po ng dati, si Pablo ay nagsasalita rito na may sarcasm. Ang mga super apostles po na ito ay mga huwad na guro na nag-aastang espiritual na mga elite. Yung mga spiritual elite, mga elitistang spiritual. Mga nagpapanggap na mga mas dakila. Mga nagsasabing mas malakas sila. Mga nagsasabing mas kahanga-hanga po sila. Kaya't nang sabihin ni Apostol Pablo po ito, tila sinasabi po niya, hindi naman ako mas mababa sa mga tinatawag niyong super apostles. At pansinin niyo, nang sinabi niya po ito, dahil ang kanyang ministeryo ay nasabi niya ito dahil yung ministry niya ay may divine credentials. Ano ibig sabihin natin? Pag tiningnan natin yung ministeryo niya, pansinin niyo yung pagtawag sa kanya. Di ba? Tinawag siya mismo ng Panginoong Hesukristo.
Pansinin niyo yung pagtitiis at pagdurusa niya. At alam niyo, lahat ng iyan ay katibayan ng kanyang tunay na pagka-apostol. Di ba? Imbis na sabihin niya yung mga kagalingan niya na credential sa biodata niya, anong pinakita niya? Yung mga paghihirap na dinaanan niya. Pagkatapos po niyang sabihin yan, okay? Anong dinagdag niya? Kahit na ako'y walang kabuluhan. Ang ganda po ng bahaging ito. Bakit kamo? Pagkatapos niyang ipagtanggol ang kanyang pagiging tunay na apostol, agad niyang tinanggal ang anumang bakas ng kayabangan. Sa pagsasabi niyang ako'y walang kabuluhan. Ang galing nun, di ba? Pagkatapos niyang sabihin na hindi siya mas mababa, sinabi niya pa rin, ako pa rin ay walang kabuluhan. Mga kapatid, hindi po ito false humility. Ito ay tunay na pagkilala niya sa sarili niya na alam ni Apostol Pablo na lahat ng meron siya, bawat kakayahan, bawat tagumpay, bawat bunga ay galing lamang sa grasya, habag at biyaya po ng Diyos. Kaya nga, napakaganda po nito. Ang taong pinaka-hindi believe sa sarili niya ay siya rin pinakamakapangyarihang ginamit ng Panginoong Diyos. Yun si Apostol Pablo. Verse 12, tunay na ang mga tanda ng isang tunay na apostol ay isinagawa sa inyo na may buong pagtitiyaga sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan. Interesting po yung pinili niyang mga salita dito. Kapansin-pansin. Bakit kamo? Mga kapatid, pansinin nyo, hindi sinabi ni Pablo, hindi niya ganito sinabi, ipinakita ko sa inyo ang mga tanda ng isang tunay na apostol. Hindi ganon ang pagkakasabi niya. O ang mga tandang iyon na ginawa ko. Hindi ganon ang pagkakasabi niya. Ang sinabi niya ay isinagawa sa inyo. Napakahalaga po niyan. Bakit kamo? Dahil dito, makikita po natin na si Apostol Pablo ay hindi kumukuha ng personal na kredito. Hindi niya sinasabing ginawa ko ito. Ang sabi niya ay isinagawa sa inyo. Sa English, ang tawag dyan, passive voice. Ang ibig sabihin, ang Diyos mismo ang gumawa ng kilos. At si Pablo ay ginamit lang bilang isang instrumento. Sa madaling salita, sinasabi ni Apostol Pablo na ang mga himala, ang mga tanda, ang mga kababalaghan na ito ay hindi galing sa kakayanan niya, kundi galing sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos lamang sa pamamagitan niya. At alam po ninyo, ang estilo ng pagkakasulat na ito ay nagpapakita rin na hindi niya pineke, hindi niya pinlano ang mga himula. Ang Diyos mismo ang gumawa. At ginamit lamang si Apostol Pablo. At ipinapakita niya ito sa mga taga-Korinto upang kilalanin nila na si Pablo ay tunay na apostol ng Panginoong Diyos. At ano pa po ang sinabi niya? Tunay na ang mga tanda ng isang tunay na apostol ay isinagawa sa inyo na may buong pagtitiyaga. Tingnan po ninyo yung mga salitang buong pagtsatsaga. Nung sinabi po ito ni Apostol Pablo, ang pinapakita niya ay kung ano ang kondisyon niya nang ginawa niya ang mga tanda na ito. Yung kondisyon niya. At ano yung kondisyon? Ginawa niya ito nang hindi may kaginhawahan, kundi sa gitna ng hirap, pagtutol at pag-uusig. Mga kapatid, pakinggan po ninyo ito. Ang pagtitiyaga ni Pablo sa gitna ng hirap ng lahat ng ito ay kasing galing din po ng mga hinimalang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Ulitin ko ang pagtitiyaga ni Pablo sa gitna ng hirap ng lahat ng ito ay kasing galing din po ng mga himalang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. At ito po mismo ang human seal of divine authenticity. Ano ibig sabihin yan? Ito ang patunay na ang kanyang layunin ay hindi para mapuri at mapansin ng iba, kundi dahil para sa katapatan sa Diyos na tumawag po sa kanya. Proof na apostol po talaga siya. Pansinin niyo ho yun? Yung mga paghihirap niya, yung mga pagtutol sa kanya, yung pag-uusig niya, yung perseverance niya, katibayan na tunay na apostol po siya.
At dito rin natin natututunan na ang pagtatiyaga ng tunay na pagsubok ng isang ministeryo ay talagang totoo. Dahil kung iisipin natin ang mga huwad na guro noon at maging ngayon, pwedeng magpakitang gilas sa umpisa. Pero alam po ninyo, kapag dumating na ang kahirapan, ay bumibigay na po sila. At ang mga tunay na lingkod naman, sila ay nagpapatuloy, sila ay nag-i-endure. At bakit nakakayanan ng mga tapat na ministro ang ganito? Dahil ang lakas po nila ay galing sa Diyos at hindi sa tao. Ngayon, dinagdag pa ni Pablo ang 3 salita. Anong salita ang sinabi niya? Mga tanda, mga kababalaghan, at mga gawang makapangyarihan. Magkakahawig pakinggan, pero iba-iba ang diin po niyan. Okay? Magkakahawig pakinggan, pero iba-iba ang diin po niyan. Yung salita na tanda, alam po natin na ang isang tanda ay laging may ipinapahiwatig. Sign sa English, tanda. Parang karatula sa daan na nagtuturo kung saan ka dapat pumunta. Di ba? Pag nasa South Super kayo, makikita nyo, 2 kilometers Susana Heights. Di ba? Alam mo, tapos ng 2 kilometro, kailangan bumagal ka na kasi Susana Heights na yan. Ganon ang tanda. At ganon din po dito. Ang mga tanda ay tinutukoy ni Pablo ay hindi lang basta nagpapakita ng kapangyarihan. Ito'y mga himalang nagpapatunay at nagtuturo o tumuturo sa isang katotohanan. Ito'y mga mensaheng dala ni Apostol Pablo na pinapakita niya, hindi galing lamang sa kanya, kung hindi galing sa makapangyarihang Panginoong Diyos. Yun po ang sinasabi ng tanda. Hindi para ipakita kung gaano kagaling siya, kundi para ipakita kung gaano makapangyarihang Diyos na kumikilos sa kanya. Kaya tinawag itong mga tanda dahil lahat ng ito ay nagtuturo pabalik sa Panginoong Diyos. Kaya tinatawag na tanda. Nagpapatuloy na kanyang ministeryo ay totoo, hindi peke o gawa-gawa lamang ng tao. Okay, yun yung salitang tanda. Salitang kababalaghan naman. Yung salitang kababalaghan naman po ay tumutukoy saan? Sa reaksyon. Kung paano namangha at nagulat ang mga tao sa kapangyarihan ng Diyos. Yung reaction. Sa English nito, amazed sila, in awe. At sobrang kamangha po ang mga ito. Yung lahat ng ginagawa ni Apostol Pablo. At ipinapaalala po nito na hindi ito gawa ng tao. Kung hindi gawa ng Panginoong Diyos. Kaya kamangha-mangha po ito. Okay. Yung salita namang mga gawang makapangyarihan o mga milagro. Ito naman po ay tumutukoy saan? Sa pinagmulan ng kapangyarihan. Ipinapakita nito na ang lakas sa likod ng ministeryo ni Apostol Pablo ay galing mismo sa Panginoong Diyos at hindi sa kakayanan ng tao. Kaya nga sa madaling salita, yung tanda, ito ay tumuturo sa katotohanan ng Diyos. Yung kababalaghan, ito ay nagdudulot sa pagkamangha sa Panginoong Diyos. At ang gawang makapangyarihan ay nagpapakita sa kapangyarihan ng Diyos. At binanggit lahat ito ni Apostol Pablo para ipakitang malinaw na ang kanyang ministeryo ay hindi peke at hindi gawa ng tao. Ito ay gawa ng Diyos. Patunay na ang Diyos mismo ang kumikilos sa buhay ni Pablo bilang tunay na apostol. Okay, ang ganda ng sinabi dito ni Pastor Pedro nung meeting namin ng Huwebes. Yung sinasabi niyang 3 na ito, tanda, kababalaghan, gawang makapangyarihan, pag tutingnan niyo sa lumang tipan, pag nakita mo ang 3 na ito ay patunay na isang propeta po ito. Yung 3 na ito. Ang ganda rin ang sinabi ni Brother Dan nung meeting po namin. Malaki ang posibilidad na kaya sinabi ni Apostol Pablo na mayroon siyang tanda, kababalaghan, gawang makapangyarihan. Bakit importanteng sabihin niya? Kasi pag tiningnan mo yung mga huwad na apostol at guro, wala sila nito. Nakuha niyo? Kaya yun ang katibayan na talagang si Apostol Pablo
ay tunay na apostol. Ipinapakitang malinaw na ang kanyang ministeryo ay hindi peke at hindi gawa ng tao. Ito po ay gawa ng Diyos. Pero mga kapatid, tandaan po natin, ang mga ito ay ginawa hindi para mapuri si Apostol Pablo. Hindi po. Ginawa ito ng Diyos para patunayan na ang mensahe na dala ni Apostol Pablo ay talagang sadyang totoo. Okay, on a side note lang ho, pakinggan niyo ho to. Nang matapos na ang banal na kasulatan, nakumpirma na ang ebanghelyo. Hindi na po kinakailangan ang ganitong mga tanda at milagro. Tapos na ho. Natapos na ang layunin nila. Kaya nga ho, natigil na. Sa English, kung maririnig niyo, mga nagsasabi, nag-cease na. Okay? Kaya yun po ang makikita natin dito. Verse 13, sapagkat sa ano kayong naging huli sa ibang mga iglesia? Maliban sa ako'y hindi naging pasanin ninyo. Patawarin ninyo ako sa pagkakamaling ito, mga kapatid. Nang sinabi po ito ni Apostol Pablo, parang pinapaalala niya sa kanila na hindi naman sila kailanman naging less favored kumpara sa ibang mga iglesia. Kasi iniisip marahil ng mga taga-Korinto ay ang trato sa kanila mas mababa, less favored. Bakit kamo? Bakit sinasabi ni Apostol Pablo na hindi sila less favored? Dahil pareho nilang natanggap ang ebanghelyo. Nakita rin nila ang mga himala na ginawa ni Apostol Pablo. At naranasan nila ang parehong pagmamahal at pangangalaga mula kay Apostol Pablo. Walang pagkukulang, walang mas kaunting atensyon. At hindi sila na shortchange o nadaya spiritually. Ang tanging pinagkaiba lang po nila sa ibang iglesia ay hindi siya tumanggap ng anumang pera mula sa kanila. Ang ganda ng sinabi dito ni MacArthur. Anong sinabi? Anong hindi nila natanggap? Hindi nila natanggap yung bill. Okay? Ano yung bill sa Tagalog? Boss cheat, di ba? Di ba ganyan? Hindi nila natanggap. Kasi bakit? Hindi kumuha si Apostol Pablo sa kanila ng suporta. At tulad na napag-aralan na natin sa mga naunang talata, habang nakasa Korinto si Apostol Pablo, sinadya niya na magturo at mangaral ng walang bayad po. Bakit? Para walang sino man ang makapagsasabing ginawa niya ito para sa kita o sa pansariling pakinabang. Kasi nga po noon, ang mga huwad na guro ay ginagawang negosyo ang ministeryo. Sila ay nanliling lang at naniningil para kumita. Kaya gusto po ni Apostol Pablo na malayong malayo siya sa ganitong imahe. At kung iisipin po natin ang kalagayan ng Korinto, kung titingnan natin yung konteksto, tama lang talaga na ginawa niya iyon. Bakit kamo? Kasi nga po, ang Korinto ay masyadong commercialized na syudad. Commercialized po sila Puno ito ng negosyo. Palaging pinag-uusapan dito ay sa kita, pera. Kaya madali silang maghinala. Paano sila maaaring maghinala? Baka kasi iisipin nila si Pablo nandito para lang kumita, hindi para lang magturo. Kaya imbes na tumanggap ng suporta, pinili ni Pablo ang pagtanggi at ang pagsasakripisyo. Anong ginawa niya? Di ba naging tent maker siya? Gumagawa siya ng tolda. Nagtatrabaho siya sa sarili niyang kamay para mapunan ang kanyang sariling pangangailangan habang pinaglilingkuran po sila. Ganun po si Apostol Pablo. Ang galing, no? Pag tinignan mo talaga si Pablo, mula umpisa, hindi na siya kumuha ng suporta. From the start, by God's grace, Holy Spirit led yan for sure. Bakit? Nakita niya na ang potensyal sa Korinto. Kaya't hindi na siya naging burden sa kanila. At sinabi pa po niya, sapagkat sa ano kayong naging huli sa ibang mga iglesia? Maliban sa ako'y hindi naging pasanin ninyo. Yung salitang pasanin, sa original na salita, ay may kahulugang itulak pababa ng matindi. Maging pabigat na matindi. At alam po ninyo, hindi kailanman naging pabigat si Pablo sa kanila. Hindi sa pinansyal, hindi rin sa personal. Ngunit ang nakalulungkot, imbis na pahalagahan nila ang integridad ni Pablo, may ilan na marahil na nagsabi pa na siguro ayaw niyang tanggapin ang pinansyal na tulong galing sa atin dahil marahil mababa tingin niya sa amin.
Kaya mapapansin nyo sa talata na yon na iniisip nila mas mababa sila. At yan po ay sobrang nakasakit sa puso ni Apostol Pablo. Mga kapatid, iyan po ang nakalulungkot na katotohanan sa ministeryo. Minsan, yung mga pinagsisilbihan pa ng tapat at buong puso, sila ba mismo ang hindi makaintindi sa nagmiministeryo. Pero tandaan po natin ang pagtanggi ni Pablo na maging pasanin ay hindi gawa ng kayabangan. Hindi ito dahil sa pride, kung hindi dahil sa kanyang pag-ibig sa kanila. Ngayon, tingnan nyo ang sumunod na sinabi po niya. Patawarin ninyo ako sa pagkakamaling ito. Sabi nga ng ilang komentaryo, ito ang tinatawag na banal na sarkasmo, holy sarcasm. Bakit? Kasi nang sabihin po ito ni Apostol Pablo, hindi naman talaga siya humihingi ng kapatawaran, hindi po. Ginamit niya ito para ilantad ang kamangmangan ng ilan sa kanila. Parang sinasabi niya, patawarin niyo nga ako sa pagkakamaling mahalin kayo ng labis nang hindi ko kinuha ang pera ninyo. Mga kapatid, ang mga salitang ito ay matindi, pero may konting lambot. Isang banal na pagsaway na may halong mapait na biro. Ito ay parang salamin po para sa kanila na ibinibigay ni Apostol Pablo sa kanila. Salamin para makita nila kung gaano sila kababaw at madaling maghinala at maniwala. At kung iisipin po natin, ito ay isa sa pinakamahusay na paggamit ni Pablo ng sarkasmo sa buong sulat na ito. Nakakatawa, pero masakit. Banayad, pero matalim. Ito po yung frustration ng isang spiritual father. Di ba? Ang trato niya, parang silang mga anak. Spiritual father siya. Ito yung frustration ng isang spiritual father na nagsakripisyo ng lahat para sa kanyang mga anak, pero sa huli, siya pa ang hindi naiintindihan. Bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi, tanungin po muna natin ang ating sarili. Paano po kaya tayo tumutugon o tutugon kapag ang ating sinseridad, pag-ibig na sakripisyal, at paglilingkod sa Diyos at kanyang mga tao ay kinu-question o inaatake? Ulitin ko, paano po kaya tayo tumutugon o tutugon kapag ang ating sinseridad, pag-ibig, pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa kanyang mga tao ay kini-question o inaatake? Alam nyo, hindi lang ito nangyayari sa ministeryo, ha? Nangyayari din po ito sa mga pamilya natin at maging sa mga malalapit sa atin, di ba? Alam mo, ginagawa mo na lahat ng pwede mong gawin para ibigay ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Makita nila ang pagmamahal ng Diyos. Pero ang nangyayari, imbis na ma-appreciate nila ay inaatake ka pa, pinupulaan pa ang ginagawa mo. Kaya nga, ano ang naating nagiging tugon? Parang ba tayong si Apostol Pablo? Ito ho, follow-up question. Kung nangyayari man ang mga ito, dahil alam nating ang Diyos ay soberano, kahit sa mga masakit at tila hindi patas na sitwasyon, ano sa tingin po natin ang ginagawa ng Diyos na hinuhubog ng Diyos sa puso natin sa mga karanasang ito? Naintindihan natin yun? Kasi di ba, alam natin sovereign si God. Di ba? Ginawa mo na ang lahat, and yan pa ang nangyari. Pero alam natin na sovereign si God. Tanungin natin, Lord, bakit hinahayaan mo mangyari ito? Ano kaya ang binabago niya sa puso natin? Kasi kailangan, pagka ganyan, di ba nangyayari sa atin ito, sa ministry or sa family, pause muna tayo. Pause muna tayo. Bakit ka mo? Kailangan natin talagang suriin at usisain ang mga puso natin. Kasi baka mamaya, yung reaksyon at tugon natin sa mga kasama natin ay talaga palang hindi dapat ganun. Nakuha niyo po yun? Di ba, baka minsan masyado tayong matalim. Masyado tayong harsh, nakakalimutan na natin yung grace. Di ba? Tingnan natin. Ano kaya ang hinuhubog ng Diyos sa puso natin? Ano tawag sa English niyan? Sanctification. Ano sa Tagalog yun? Di ba? Pagtatalaga. Tama ba? Parang ganun. Sanctification. Kaya nga kailangan, mga kapatid, sensitive tayo.
sensitive tayo, huwag tayo kaagad negatively magre-react. Kaya nga, ano ang maaaring maipagdasal natin? Para patuloy tayong magmahal ng katulad ni Apostol Pablo, na sacrificial. Tandaan nyo, itong pagmamahal ni Apostol Pablo dito, sacrificial. Makikita natin yan sa mga susunod na talata. Kasi kailangan talaga natin ipagdasal. Hindi natin isusugarcoat. Madugo po ang ministeryo. Maging sa simbahan, lalong-lalo na sa pamilya po. Tingnan natin ang ikalawang bahagi, ang Ama na bukas palad magbigay. Narito ako, handang pumarian sa inyo sa ikatlong pagkakataon. Ako'y hindi magiging pasanin, sapagkat hindi ko hinahanap ang sa inyo, kundi kayo. Sapagkat hindi nararapat ipag-impok ng mga anak ang mga magulang, kundi ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Mula sa talatang ito, makikita natin na nagsisimula ng mag-shift si Apostol Pablo. Mula sa pagtatanggol muna sa kanyang sarili bilang apostol, patungo sa pagpapahayag ng kanyang puso bilang isang spiritual father. At nakakaantig po ito. Nakakaantig. Bakit kamo? Dahil sa kabila ng lahat ng tensyon, sakit, at kawalan ng tiwala na naranasan niya, si Apostol Pablo ay handa pa ring bumisita muli sa kanila sa ikatlong pagkakataon. Grabe to, no? Nung tinitingnan, pinag-aaralan ko na, buti na lang hindi ako si Apostol Pablo. Kasi kung ako yun, talagang sabi, bahala kayo sa buhay nyo. Huwag niyong, huwag niyong i-edit itong sinabi ko na to, ha. Mga lumabas sa TikTok, ito na lang ang sinabi. Diba? Sinabi ni Doc Rico, bahala kayo sa buhay nyo. Patay, Kaya nga, grabe si Apostol Pablo. Mga kapatid, nang sabihin ito ni Apostol Pablo, narito ako handang pumarian sa inyo. Hindi lang ito simpleng plano ng biyahe, hindi po. Ito ay isang pusong handang lumapit muli, kahit ano pa ang nangyari at nangyayari. Ito ay pagpapahayag ng malalim na pagnanais at pananabik na makita silang muli kahit nasaktan na siya. At dito natin mararamdaman ang puso ng apostol na kahit nakatanggap siya ng batikos, hindi naglaho ang kanyang pagmamahal sa kanila. At pagkatapos sinabi niya, at ako'y hindi magiging pasaning. Katulad na napag-usapan na natin, ito ay tumutukoy sa pagtanggi ni Pablo na tumanggap ng anumang pinansyal na tulong mula sa kanila. Hindi dahil nahihiya siya o guilty siya kung tatanggap siya, kundi dahil gusto niyang protektahan sila laban sa maling akala. Klaro po, mga kapatid, na ang layunin ni Apostol Pablo ay hindi kumuha, kundi magbigay. Okay, ang layunin niya ay hindi kumuha, kundi magbigay. Hindi po siya nanggagaling sa motibong gusto niyang patunayan na tama po siya, ha? And mali yung mga huwad na apostol. Although mali talaga yung mga apostol na huwad, ha? Kundi nais niyang makita nila ang pusong may pasensya at malasakit na mas pipiliing ma-misinterpret kaysa mapagkamalang ang ebanghelyo ay negosyo. Ganon katindi si Apostol Pablo. Ngayon, pansinin nyo sa linya ito. Hindi ko hinahanap ang sa inyo, kundi kayo. No? Parang Korean novela, no? Parang si Piolo Pascual na ang sasabi. Di ba? Hindi ko hinahanap ang sa inyo, kundi kayo. Dito makikita po talaga natin ang puso ni Apostol Pablo sa ministeryo. Parang sinasabi niya, hindi ako interesado sa mga pag-aari ninyo o sa mga ibibigay ninyo. Ang gusto ko ay kayo mismo. Mga kapatid, ito ang buod ng tunay na pagmamahal ng isang pastol. Ang motibo ni Apostol Pablo ay hindi transactional, kundi relational. Hindi ito tungkol sa kung anong makukuha niya, kundi tungkol sa kung sino sila sa Panginoong Diyos. Ang kagalakan ni Apostol Pablo ay hindi sa kung anong kayang ibigay ng mga taga-Korinto, kundi sa kung anong klaseng magiging Kristiyano ang mga taga-Korinto. Yun ang ninanais niya sa kanila. Mga mananampalatayang lumalago sa katotohanan. Kaya nga mga kapatid, ang isang tapat na lingkod ng Diyos ay nagmamahal hindi dahil sa kung anong mabibigay ng tao, kung hindi dahil kung sino sila sa Panginoong Hesukristo. Yan ang tapat na lingkod ng Panginoong Diyos.
Tingnan po ninyo ang kasunod na sinabi, sapagkat hindi nararapat ipag-impok ng mga anak ang mga magulang, kundi ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Napakaganda po ng illustration dito ng pagsasalarawan po na ito. Ginamit ni Apostol Pablo ang larawan ng magulang at anak. Tulad ng isang ama, ang tungkulin ni Pablo ay hindi tumanggap kundi magbigay. Hindi mag-demand kundi maglaan. Kaya kung ilalagay natin sa simpleng salita, parang sinasabi niya, hindi nyo tungkulin na alagaan ako, ako dapat ang mag-alaga sa inyo. Ulitin ko parang sinasabi niya, hindi nyo tungkulin na alagaan ako ang dapat mag-alaga sa inyo. At napakatinding paghahambing po nito. Paghahambing sa mga huwad na apostol. Bakit kamo? Kasi di ba yung mga huwad na apostol, para silang mga paresito na sumisipsip ng yaman ng iglesia. Para sa sariling kapakinabangan. Habang si Apostol Pablo, isang ama na handang magsakripisyo, maglaan, magturo at magtanggol, kahit kapalit nito ay sariling pagod at gastos ni Apostol Pablo. At kung iisipin po natin, ang larawang ito ng isang ama't anak, ay nagpapakita ng kadalisayan ng pag-ibig ni Apostol Pablo. Isang pag-ibig na mapagparaya, matyaga at nagpoprotekta. Grabe po si Apostol Pablo. Pero medyo gaganon ako ng kaunting ngayon. Okay, please, wag niyong gagamitin ang talata na ito ng maling konteksto. Dahil may mga naririnig na ako, sasabi, ito yung talata na nagsasabi na yung magulang ang mag-alaga sa anak. Palagi, alam mo yun? No joke ginagamit ito. Sa Bible, sinabi yan ni Pablo. Kailangan, kahit matanda, ugod-ugod na yung magulang, kailangan sinusuportahan mo pa rin ako. Please, yung mga tamad na anak, huwag mong gagawitin itong, ingat po tayo. Kung tayo yung anak, kailangan, matanda na ang magulang, tayo na ang tumutulong sa magulang. Tayo na ang sumusuporta. Uugod-ugod na yung magulang, umaasa pa tayong anak, dapat ay nangangalaga sa ating mga magulang. Okay? Sorry kasi nakita ko yung verse Pwede ko ituro. Okay? Tandaan nyo yun Okay. Ano ang nangyari pagkatapos sinabi ito ni Apostol Pablo? Verse 15. Ako'y may malaking kagalakan, nagugugulol at gugugulin para sa inyo. Kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit, ako ba'y dapat ibigin ng kaunti? Mula sa talatang ito, narating na natin ang pinakapuso ng ministeryo ni Apostol Pablo. Ito po ay pag-ibig na nagbibigay ng walang hanggan, sacrificial love. Sakripisyong nakakakita ng kagalakan kahit pagod na. Nung sinabi po ni Apostol Pablo, ako'y may malaking kagalakan na gugugol at gugugulin para sa inyo, ang ganda po ng larawan na ito. Bakit kamo? Yung salitang gugugol at gugugulin, ito po ay nagbibigay ng napakalakas na imahe. Parang sinasabi ni Apostol Pablo, hindi lang ako handang ubusin ang ating mga pag-aari at salapi para sa inyo, handa rin akong maubos para sa inyo mismo. Ako mismo. Ayon nga sa mga komentaryo, yung unang bahagi, yung salitang gugugol, maaaring tumutukoy sa pagbibigay ng mga bagay, yung mismong siya ang gagastos para sa kanila. Okay? At ito rin maaaring magsasabi na mismong yung paglilingkod niya. Okay? Pero yung pangalawa, yung mas matindi at mas malalim. Gugugol yung una, yung susunod gugugulin. Anong ibig sabihin nito? Ito ay ang pagbubuhos ng buong buhay para sa kanila. Ang ganda ng sinabi nung teacher kanina umaga, si Teacher Aren, Hindi lang ito basta lobat. No more bat ang mangyayari kay Apostol Pablo. Bro mo, gumastos na siya, ibinigay niya pa ang lahat para sa kanila. Yun si Apostol Pablo. Sacrificial po ang pag-ibig niya. Kaya nga't mga kapatid, makikita po natin dito ang isang mahalagang katotohanan. Ang ministeryo ni Apostol Pablo ay hindi lang relational, kundi sacrificial. Ganon si Apostol Pablo. Isang pag-ibig na patuloy na nagbibigay hanggang wala nang maibigay. Ngunit masaya pa rin habang nagbibigay. Kaya nga sinabi niya,
ako'y may malaking kagalakan. Hindi ito sa pilitang pagbibigay. Ito ay masayang pagkakaloob. Para kay Apostol Pablo, ang ministeryo ay hindi pasanin, kundi ito ay isang pribilehyo. Ang ipribilehyo na ibuhos ang sarili para sa kapakanan ng kanilang mga kaluluwa. Tingnan niyo po ulit. Ako'y may malaking kagalakan na gugugol at gugugulin para sa inyo. Pansinin niyo ito ha. Sa English, nakalagay ditong for your souls. Sa Tagalog, gugugulin para sa inyo. Okay? Nung pinag-aralan ko to, tinignan ko yung salita nito sa Greco, no? Ang nakalagay talaga doon, mas diretsong translation is for your souls. Hindi lang basta para sa inyo. Mga kapatid, ito po para sa akin lang ha, ang pinakamahalagang mensahe ng bahaging ito. Kaya yun yung nasa title po natin. Makikita natin na si Apostol Pablo ay hindi lang tumutulong sa mga panlabas na pangangailangan. Ang layunin niya ay ang kaluluwa mismo nila. Ang kanilang walang hanggang kabutihan. Ang kanyang pamumuhunan ay hindi pansamantala, kundi pang walang hanggan. Hindi lang niya gustong mapadali ang buhay nila or maging mabait po sila. Hindi yun ang hinahabol niya, kundi gusto niyang magbago sila mula sa puso po nila. Naintindihan po natin yun? Mga kapatid, ito ang tunay na ministeryo. Ang mga ministeryo ay nakatuon sa kaluluwa. Hindi lang ito tungkol sa moral na pagbabago o sa pansamantalang ginhawa ng damdamin, kundi sa buhay espiritual na magtatagal hanggang sa walang hanggan. Anong practical nito? Di ba madalas makakarinig tayo, i-Bible study mo nga ito para maging mabait. Yeah? Pati hindi mo nga yan ng church para medyo tumino naman yan. Hindi ho ganun. Kaya natin ginagawa ang ministeryo ay para sa kaligtasan ng tao. Para maging kawangis tayo ng Panginoong Hesukristo. For our souls, para sa mga kaluluwa natin. And yung pagiging mabait ay susunod lamang po iyan. Kaya nga kailangan malinaw mga kapatid. Kaya ganon ang intro natin. Bakit ba tayo ganito magmahal? Kasi bakit? Para sa walang hanggan. At pagkatapos ng napakatamis na pahayag na iyon, idinagdag ni Pablo ang isang linya na parehong malambot at masakit. Pansinin nyo, kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit, ako ba'y dapat ibigin ng kaunti? Dito po natin mararamdaman ang sakit sa puso ni Apostol Pablo. Wala siyang sakit sa puso. Yung sakit ng puso niya. Okay? Sa kabila ng kanyang walang pagod na pagmamahal at paglilingkod, tila mas kaunti pa ang pagmamahal na ibinalik-balik nila sa kanya. At ito po para sa akin, ito ang isa sa pinakanakakaantig at pinakamalungkot na pahayag na sulat, bahagi ng sulat na ito, sa sulat na ito. Talagang nakakaantig, nakakalungkot. Bakit ka mo? Talagang biro mo, lahat binigay niya na, lahat ginawa niya. And yet, ganito pa ang natatanggap niya sa kanila. Kung babasahin nyo yung ikalawang Timoteo, yung lahat ng libro ng Timoteo, sa dulo nun, alam nyo, hanggang sa dulo, nakalulungkot yung mga sinasabi ni Apostol Pablo. Ano yung sinasabi niya doon? Parang sa English, bring my cloak, dalhin nyo yung panlamig ko. At dalhin nyo yung parchments, yung mga parang Bible nila noon. No? Kasi bakit? Ang nangyari kay Apostol Pablo, iniwanan siya. Iniwanan siya. Iisipin mo, di ba, parang, uy, magiging okay lahat. Hindi. Pagdating doon sa ending ng buhay niya, nung binabasa ko to, grabe no. Kaya ako sinasabi ito, mga kapatid, no, huwag tayong magugulat ha. Huwag po tayong mawawalan ng loob. Di ba? Ika nga ng famous na hindi ka nag-iisa. No? Kaya nga, kahit na sabihin mong sobrang sacrificial na yung binibigay nating pagmamahal, dahil gusto natin yung kaligtasan nila, and yet ang balik sa atin ay kakaiba, tuloy lang po tayo. Pero pansinin nyo, hindi po siya nagre-reklamo para kaawaan ha. Hindi po, hindi to pity party. Hindi to hinaing. Ito ay paglalahad ng katotohanan na pinapakita lang ang kanilang espiritual na kababawan. Bakit niya ito sinabi? Dahil hinayaan nilang baguhin ng mga huwad na guro ang kanilang pananaw patungkol kay Apostol Pablo. Naniwala sila sa kasinungalingan at pinagdudahan nila ang taong pinakamamahal sila.
At mga kapatid, ito ang tunay na likas na pag-ibig ng Diyos. Ito yung tinatawag sa Greko na agape love. Isang pag-ibig na patuloy na nagbibigay kahit walang kapalit. Patuloy na naglingkod kahit hindi nauunawaan. At patuloy na nagmamahal kahit ang kapalit ay sakit. Ganito magmahal ang Panginoong Hesukristo sa atin. At ganito rin nagmahal ang isang tunay na lingkod niya. Di ba? Sino nagbigay ng ganitong pagmamahal? Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Nang siya'y nagkatawang tao. Dahil siya ang nagbayad para sa mga kasalanan natin. Kakaiba po. Hindi lang basta kakaiba. Hindi nga sapat yung salita natin para i-describe ang ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Bino mo, Diyos anak, nagkatawang tao. At pinakaw sa krus para sa atin po. Kaya nga ang tanong, ano ang naging tugunan natin sa sacrificial na pagmamahal po para sa atin? Kaya talagang kailangan, yes, si Apostol Pablo nakikita natin dito, pero the more nating nakikita dito ang Panginoong Hesukristo. Kaya pagkatapos niyang ibuhos ang lahat ng ito, pagkatapos niyang ipakita ang lalim ng kanyang pagmamahal, si Apostol Pablo ay lilipat sa susunod na bahagi, kung saan haharapin naman niya ang mga maling paratang na patuloy pa ring umiikot laban sa kanya. Verse 16, ako'y hindi naging pasanin sa inyo, gayon man sabi ninyo, yamang ako ay tuso, na paglalangan ko kayo sa pamamagitan ng daya. Mula sa talatang ito, mga kapatid, makikita natin na kalmado lang po si Apostol Pablo. Habang inuulit ang isang katotohanang hindi maikakaila, na hindi niya kailanman sinamantala ang mga taga-Korinto, lalo na sa usaping pinansyal. Paulit-ulit niyang pinatunayan ito sa bawat pagbisita, sa bawat sulat, sa bawat pakikitungo. Consistent si Apostol Pablo, hindi siya kailanman naging pasanin. Pansinin po nyo yung sinabi niyang, ngunit gayon may. Sa original na pagkakasulat, ang literal na ibig sabihin nito ay kahit ayaw niyong aminin, nananatili pa rin ang katotohanan. Sa salita natin, obvious na obvious. Okay? Parang sinasabi dito ni Apostol Pablo, kahit anong isipin nyo pa ang totoo, hindi ko kayo inabuso. At pagkatapos ay sinabi niya, gayon man sabi ninyo, yamang ako ay tuso, na paglalangan ko kayo sa pamamagitan ng daya. Dito naman po, lumabas muli yung kanyang sarkasmo ni Apostol Pablo. Sabi niya, yamang ako ay tuso. Of course, hindi ito kumpisal. Hindi niya inaamin na tuso siya. Ito ay sarkasmo. Isang pangungutya sa mga kasinungalingang kinakalat laban sa kanya. Ginamit lang ni Pablo ang mga salitang binabato sa kanya ng mga kritiko niya. Parang sinasabi niya, ganun ba? Ako na pala ngayon ang tuso? Ako na pala ang yung mayroong ng daya sa inyo? Kasi po, ang sabi-sabi noon, malaki ang posibilidad, ganito ho. Sure, si Apostol Pablo hindi humihingi ng pera sa inyo. Financial support. Pero tuso yan. Ginagamit niya ang si Tito at mga kasama niya para sa katusuan niya. At makikita po natin yan mamaya. Kaya nang sinabi niyang napaglalangan ko kayo sa pamamagitan ng daya, ito ay pure sarcasm. Hindi siya umaamin. Bagkus, binabaliktad niya ang kasinungalingan para ipakita kung gaano ko ito absurdo. Parang sinasabi niya, ako na ngayon yung manlilin lang? Ako na yung nangdadaya sa inyo? Talaga ba? Mga kapatid, si Apostol Pablo ay hindi nagpapatawa po dito. Pinapakita niya kung gaano kalayo ang mga akusasyon sa katotohanan. At alam naman nila na hindi ganon si Apostol Pablo. At dito mararamdaman po natin yung frustration talaga ni Apostol Pablo. Hindi dahil siya ay nasaktan sa sarili, kundi dahil pinili nilang maniwala sa kasinungalingan, imbis sa katotohanan. Pero kahit po ganon, tingnan nyo kung paano siya tumugon. Paano siya tumugon? Kalmado, mahinahon, walang personal na atake. Hindi siya gumanti, hindi siya nagalit, bagkus hinayaan niyang ang katotohanan mismo ang magsalita para po sa kanya. Bago tayo pumunta sa ikatlong bahagi, tanungin po natin muli ang ating sarili.
Bakit ba natin minamahal ang iba? Bakit tayo nagmamahal ng iba? Ano ang dahilan? It could be physical. It could be because of an emotional kind of love. O dahil kaya sa kagustuhan nating spiritual nila. Is it physical, emotional, o spiritual? Ano yan Hindi lang yan sa ministeryo o simbahan, maging sa pamilya natin Di ba? Siguro, iba kasi majority hindi naman nasa ministry. Isipin yan sa bahay. Bakit kayo sacrificial mag-love dapat sa mga pamilya ninyo? Bakit ka mo? Kasi di ba para maging salt and light tayo para sa kanila, maging asin at ilaw. Kasi di ba, kung meron kayong mga kapamilya na hindi Christian, and yet grabe kayo sacrificially makitungo at mag-love sa kanila. Alam nyo yung mga yan, makikita nila, bakit ganyan to? Kakaiba. And alam mo, from there, makikita nila ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga, why do we love? Ito po, ano kaya ang itsura ng ganitong klase ng pag-ibig? Yung sacrificial. Sa family natin o sa ministry po. Yung handang gumugol at magpagugol para sa iba. Yung love ba natin sacrificial or may hangganan ba? Sacrificial or may hangganan ba? Bumibigay ba tayo pag ayaw na natin? Or katulad ba tayo ni Apostol Pablo? Sacrificial na and humahabol pa. Nakuha niyo yun? Di ba? Gusto niyo pang silang puntahan muli? Sacrificially, tinatanggap niya na yung alipusta nila. And yet, gusto pa rin nila siyang makita. Gusto ko lamang po linawin love does not tolerate sin. Okay? Hindi nagto-tolerate ng kasalanan ang pagmamahal. Kasi di ba minsan ganito, may ginagawa ng mali sa'yo, sin, malinaw na kasalanan, ay okay lang, lalampasan kong tingnan yun. Mahal pa rin kita, hindi mo ikinokorek. Alam mo, hindi na love yun. Okay? Love actually sometimes hurts, kinokorek. Pero when we do that, pag kinokorek natin ang kasalanan, kailangan we do it lovingly and graciously. Kaya nga't mga kapatid, ano maaaring ipanalangin natin upang gaya ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, matuto rin tayong magmahal ng sacrificially sa iba. Okay, ikatlong bahagi, ang magkakasamang pareho ang puso. Verse 17, kayo ba'y aking dinaya sa pamamagitan ng sino man ng aking sinugo sa inyo? Mula sa talatang ito, mga kapatid, makikita natin na patuloy na ginigiba ni Apostol Pablo ang mga maling paratang laban sa kanya. Pero ngayon, tinutugunan na niya yung isang partikular na akusasyon. Ano yung akusasyon? Na ginagamit niya ang ibang tao para manlinlang. Tandaan po natin sa nakaraang talata, tinawag nila siyang tuso. Okay? Tuso. Crafty sa English. Ang sinasabi nila, hindi siya humihingi ng diretsyo. Pero ginagamit niya yung mga tauhan niya para mongolekta sa ngalan niya. Ganun ho yung konteksto na ito. Kasi, ito ho, di ba? Di ba si Tito at saka yung isang walang pangalan, di ba? Sila yung kukolekta ng pera sa mga taga-Korinto. Tandaan ninyo sobrang laki ng pera na yan. Sobrang laki. Kasi dadalhin yan para sa mga banal sa Jerusalem. That collection will be enough to support yung mga nasa Jerusalem na banal. Ganong kalaki. At yung sinasabi ng mga huwad na apostol at guro ay antayin nyo yung gagawin niyang huli. O ngayon, hindi siya kumukuha. Pero yung huli, dyan hahataw yan. Yun ang sinasabi nila. Kaya dito, diretsahan ang tinanong ni Pablo, kayo ba'y aking dinaya sa pamamagitan ng sino man na aking sinugo sa inyo? Ramdam na ramdam po natin dito ang tono ng isang ama na nasaktan. Matatag, pero malungkot. Isang kombinasyon ng katatagan at pighati. Yung tono ng isang magulang na nagsasabing, talaga bang iisipin nyo yan sa akin? Bakit nyo iniisip yan? Mga kapatid, dito makikita natin nag-aapela si Apostol Pablo sa kanilang konsensya at alaala. Parang sinasabi niya, alalahanin nyo ang buhay ko. Alalahanin nyo yung ministeryo ko. Pati yung mga taong pinadala ko sa inyo. Yung salitang dinaya,
Sa original, ito ay may ibig sabihing manlamang or samantalahin para sa sariling kapakinabangan. At alam po ninyo, ginamit na rin ni Pablo ang parehong salita sa mga naunang bahagi ng sulat na ito. Tuwing ginagamit niya po ito, lagi niyang pinapatunayan na hindi siya kailanman nanloko, nanlamang o nang abuso ng sinuman. At ngayon, inuulit niya pa ulit dito. At pinapatunayan niya ang kanyang malinis na integridad. Walang itinatago po si Apostol Pablo. Ang kanyang motibo, ang kanyang pakikitungo sa mga tao, lahat yon ay bukas at malinaw. At yung mga tinitukoy niyang mga sinugo, tulad na makikita natin dito sa talata verse 18, ay si Tito at yung kasamang kapatid na binanggit sa Kabanata 8. Si Tito at saka yung unnamed brother. Mga tapat na pinagkatiwalaan ni Pablo upang magdala ng tulong para sa mga banal sa Jerusalem. Pero yung mga huwad na apostol, nagpapakalat ng chismis na hindi raw kinukuha ni Pablo ang pera ng direkta, pero dinadaan niya sa iba para hindi halata. Mga kapatid, napakaganda kung paano niya ito pinabulaanan. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagdepensa ng may yabang. Sa halip, gumamit siya ng isang simpleng tanong na mismong konsensya nila ang sasagot. Kayo ba'y aking dinaya sa pamamagitan ng sino man ng aking sinugo sa inyo? At ang malinaw na sagot dyan ay ano? Hindi. Kaya po dito makikita natin na pagkatapos ng tanong na ito, si Apostol Pablo ay nagbigay ng malinaw na patuloy na magwawakas sa usaping ito. Anong sinabi niya? Verse 18. Hinimo ko si Tito at humayo at sinugo kung kasama niya ang kapatid. Kayo ba'y dinaya ni Tito? Hindi ba kami kumilo sa iisang espiritu? Hindi ba gayon din ang aming naging mga hakbang? Mga kapatid, makikita natin dito na nagpatuloy si Apostol Pablo sa kanyang paliwanag. Matapos niyang itanong kung dinaya ba niya sila sa pamamagitan ng mga isinugo niya, ngayon ay nagbigay siya ng konkretong patunay. Sabi niya, hinimo ko si Tito na humayo at sinugo ko kasama niya ang kapatid. Parang sinasabi niya, di ba kilala niyo si Tito? At kilala niyo rin yung kapatid na pinasama sa kanya? Mga taong tapat, kilala at ginagalang ng mga iglesia. Tapos tinanong niya, kayo ba'y dinaya ni Tito? At syempre ang sagot ay hindi. Si Tito po mga kapatid ay may napakaganda at napakatinding reputasyon. Sabi nga ito sa 2 Korinto chapter 8. Siya ay taus-pusong naglilingkod. Siya ay maingat, siya ay tapat sa paghawak ng pera at ministeryo. At hindi lang po si Tito, kundi pati yung hindi pinangalan ng kapatid na kasama niya. Isang lalaking pinagkakatiwalaan at mataas ang respeto ng mga iglesia. Parang sinasabi ni Pablo, alam niyo naman ang mga taong to, di ba? Di ba? Si Tito, kasi pwede pa nilang sabihin, kasabwat yan ni Pablo kasi kasama yan ni Tito. Di ba? Pero yung isang unnamed disciple, hindi yan kasama ni Pablo. Kasi bakit? Yang hindi pinangalanang disipulo na yan ay kilala sa mga iglesia sa lugar ng mga Korinto. Kaya nga't matindi yung accountability nito. Kaya nga't ang malinaw na sagot ay hindi sila niloko. Sinasabi ito ni Pablo, hindi siya umaapila sa argumento, kundi siya ay umaapila sa kanilang alaala at konsensya. Sinasabi niya, alam niyo tong mga ito? Nakita niyo kung paano sila namuhay sa inyo. At kung hindi kayo niloko ni Tito at hindi rin kayo dinaya ng kapatid na kasama niya, paano niyong masasabing akong si Apostol Pablo na nagmamahal sa inyo ay mandaraya at tuso sa inyo? Muli mga kapatid, makikita po natin dito na ang ministeryo ni Pablo ay may layers of accountability. Ang galing talaga by God's grace ni Apostol Pablo. Bakit? Alam niya na kung paano mag-iisip ang mga taga-Korinto. Diba? Hindi ko alam kung ako nag-preach nito, yung meron pang si Titus, ako yata, Tapos may unnamed. Sabi ko, grabe, Talagang sinigurado niya kung paano mag-iisip ang mga taga-Korinto. Pero mga kapatid, makikita po natin dito, ang ministeryo ni Apostol Pablo, may layers of accountability. Hindi siya nag-iisa. May mga kasamang kagalang-galang at tapat na nagpapatunay sa kanyang integridad. Ngayon, pansinin niyo ang mga sumusunod na linya.
Hindi ba kami kumilos sa iisang espiritu? Hindi ba gayon din ang aming naging mga hakbang? Ang ganda po ng pagkakasami dito. Ang iisang espiritu, ito ay tumutukoy sa kanilang saloobin. Ang kaparehong puso ng kababaang loob, katapatan, pag-ibig na sakripisyal. At yung magkaparehong hakbang naman, ito ay tumutukoy sa kanilang pamumuhay at gawain. Parehong tapat, pareho ng halimbawa, walang pagkakaiba sa pagtrato sa mga tao. Kaya nga po mga kapatid, si Apostol Pablo, si Tito, at yung hindi pinangalanang kasamahan, hindi lang po sila magkakasama sa ministeryo. Magkaisa rin sila sa puso at sa gawa. Walang inconsistencies, walang lihim, walang pandaraya. Ang kanilang buhay at mensahe ay magkatugma. At yan po mismo ang patunay na ang kanilang ministeryo ay sadyang tunay at totoo. Kaya nga bago po tayo magtapos, tanungin po natin ang ating sarili. Paano kaya makikita sa buhay natin ang parehong espiritu at hakbang ng katapatan na nakita kay Pablo at kay Tito? Paano kaya makikita sa buhay natin ang parehong espiritu at hakbang ng katapatan na nakita kay Pablo at Tito? Yung espiritu ng kababaang loob. Yung espiritong sakripisyal na pagmamahal sa iba. Paano kaya makikita sa atin yan? O baka kaya, imbis na makita yan, na makikita sa atin ay yung mga katangian natin ng pagiging mapagmalaki. Mga mami, ang meron lang tayo, yung foolish, is yung being boastful. Ito pa ho. Anong klase ng mga tao ba ang nakapalibot sa atin? Nakasama natin. Anong mga klase ng tao ang nakapalibot sa atin? O mga kasama natin? Whether in ministry or family. Sila ba yung katulad ni Apostol Pablo o ng Panginoong Hesukristo, yung mga nagmamahal ng sacrificial? O ang nakapalibot sa atin is yung mga nagmamahal pero mababaw at pansamantala? Kaya nga't ano ang maipagdarasal natin upang bigyan tayo ni Lord ng mga yung mga like-minded o like-hearted na mga kasama? Sa pagtatapos, mga kapatid, ipinakita ng mga talatang ito ang puso ng isang tunay na lingkod. Ang magmahal ng may sakripisyo. Ang magbigay ng walang hinihintay na kapalit. At patuloy na magmahal kahit hindi na nauunawaan. Hindi minahal ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto dahil may makukuha siya. Minahal niya sila para sa kanilang mga kaluluwa. At ganoon din ang pag-ibig na tinatawag po tayong isabuhay at ipakita. Dahil ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, hindi lang nagbibigay ng bagay, ito ay nagbibigay ng ating mga sarili. Maglaan po tayo ng 1 o 2 minuto upang magnilay-nilay sa ating mga katotohanang natutunan. Habang ninanais ni Apostol Pablo na pagtiwalaan siya ng simbahan, tuloy-tuloy ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Nakita sa kanyang pananampalataya at katapatan. Tayo naman po, kamusta ang ating pagtiwala sa Panginoon at sa ninuno na nilagay niya sa ating simbahan? Sana maging katulad natin si katulad ni Apostol Pablo tayo. Kaya tayo po ay tumayo at kantahin po natin Matamis na Magtiwala, sa Ingles, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Let's sing. Anong tamis
Diyos magtiwala, kay Jesus na salita, sa pangako'y magpahinga, at sa Diyos na nagwika. Kay Jesus nagtitiwala, akin na nasubukan, hawak niya aking kaluluwa, awa niya aasahan. Sa iyo. Sa iyo nanalig lang, sala ko'y nahugasan, sa dugo mong itinigis, tinubos at nilinis. Kay Jesus nagtitiwala, akin ang nasubukan, hawak niya aking kaluluwa, awa niya aasahan. Dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus iiwan ang sarili at sala, at sa Kanya ay kukuha buhay, tuwa at pag-asa. Kay Jesus nagtitiwala, akin ang nasubukan, hawak niya aking kaluluwa, awa niya aasahan. Last verse. Natwa ko na natutunan magtiwala sa Kanya, mahal kong tagapagligtas, walang hanggang kaibigan. Kay Jesus nagtitiwala, akin ang nasubukan, hawak niya aking kaluluwa, awa niya aasahan. Ilang paalala lamang po para sa mga gawain sa linggo na ito. Itong darating na Webes, Tagalog Online Bible Study natin, November 20, ika-8 ng gabi. Facebook Live, sana po ay kayo ay makasama, makadalo. Ito ang last session ng taon po. Session 10, ang kasalanan ng pagiging mapanghusga, the sin of judgmentalism. Kalawa, Youth Bible Study. Ito pong Sabado, November 22, 3 p.m., live dito po sa GFC Center. Ito rin po ang magiging huling session for the year. Kaya nga ho, please pakiimbita yung mga youth na family nyo at saka yung mga youth na kaibigan po ninyo. Men of the Word is inviting all men to wear black, white, and gray to saints and aids. Itim, puti, at abo. Tama ba yun? Okay, black, white, and gray. Saints and Aints, a Christmas gathering of forgiven sinners. Next Saturday pa ho, hindi itong Sabado na to. November 29, 8 a.m. to 12 noon. Dito po sa Madison. Open to all men. So please invite and register your family and friends dun po sa likod. As always, mga wives, mga misses, mark nyo po ang date po na to para sa mga mister po ninyo. Remind them to wear black, white, and gray. Hindi po dahil magrarally tayo. Instead, we are going to remind ourselves of yung battle with the sins we excuse as we cling on to Christ, our only hope. And another announcement, sobrang importante, Sister Tiff.
Hello. So on December 24, as usual, we're going to have our Christmas Eve service. So this is our lessons and carols. And as last year, bukas po to sa mga kahit wala sa music ministry. So kung meron kayong musical gift at gustong sumali sa choir, please register sa likod. Meron mga prerequisites or requirements. So kailangan may boses. Kailangan may boses. Sorry, Doc Rico, sorry. So, may musical requirement. Tapos, meron din, kailangan pwede kayo mag-commit sa rehearsal. Yan. So, may requirements sa likod. Tapos, if you have kids, pwede din silang sumali, basta hindi above 12 years old. Okay? So, please check it out, yung requirements sa likod. Lessons and Carols, December 24. Thank you. Thank you, Sister Tiff. Okay, please, sir, yung mga gusto mag-participate, yung sinasabi ni Sister Tiff, please sign up. And at the same time, ano ho ito alam niyo naman, eksakto lang yung venue natin. Please, kung mag-a-attend kayo, kung mag invite kayo, register sa back. And pag nakita niyo yung listahan, medyo puno na po. Ha? Today po ang deadline. Okay, today ang deadline, lalo na yung mga pagpa-participate. Okay, today po ang deadline. Ang bilis, no? Sobrang bilis ng taon. Okay. Okay pa? So please register sa likod po. Okay? Let's pray. Diyos aming Ama, pinupuri ka namin dahil kayo ay kakaiba ang pagmamahal na ibinibigay niyo po sa amin. Maraming salamat muli sa hapon na ito. Salamat Panginoon na kami ay nakapagsamba. Salamat sa pagkakataon na kami ay nandirito upang makita ang lahat ng katotohanan na manggagaling lamang sa inyong banal na kasulatan. Aming idinarasal, Panginoon, na hindi lamang ito maipit sa aming mga isipan, ngunit makita ito sa mga buhay namin itong araw na ito at sa darating na linggo. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat.